Come, Lord Jesus. Hallelujah. And take your place in our hearts today, Lord. Amen. Hallelujah. Oh, hail to the King of Kings. Hail to the Lord of Lords. Hallelujah. Yes. Kataas-taasan ay sa iyo lamang, O Diyos. Amen. Aming pinagkakaloob sa umagang ito. Tayo yumko at manalangin. Aming Diyos, banal, totoo at tapat sa kanyang mga pangako. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Minsan pa kami ay lumalapit na may mababa kami mga puso, O Diyos. At maingat, Panginoon, hallelujah, na ibinabalik lamang sa iyo ang pinakamataas na mga papuri at pasalamat. For you are a great God sa buhay namin, O Diyos. And you deserves all the glory and honor and praise. Hallelujah. Amen. Katulad ng aming inawit, Lord, we will shout honor to you. Amen. We will shout glory to you. Amen. We will shout blessing to your name, Lord. We will shout power to your name, Lord. And you deserve all the praise of your people. Lahat ng ito, Diyos, ay aming binabalik sa iyo ang pinakamainam na mga papuri at pasalamat for giving us more grace sa uling mga araw, O Diyos. Kung paano kami, O Diyos, ay, hallelujah, inaakay ng iyong salita ng katotohanan sa uling mga araw. At kung paano ang panahon ay hindi na magluluwat, O Diyos. Lord, salamat sa iyong banal na Espiritu, O Diyos, na siyang nagbabantay, na siyang nagko-comfort sa amin, nag-aaliw, hallelujah, at nagtuturo sa aming mga daan, O Diyos, patungo sa iyong kaluwalhatian sa uling mga araw na ito. Lord, sa umagang ito, bayang ikaw lamang siyang may taas sa aming kalagitnaan. As we come, Lord, once again to your word, bayang, O Diyos, mahayag pa, O Diyos, sa uling mga araw ang iyong mga salita sa buhay ng iyong mga banal. Bayang, O Diyos, magturo ka pa sa aming kalagitnaan at bayang bigyan ng aming mga puso ng kalakasan pa, O Diyos, sa pananampalataya. Dahil kami ay nabubuhay sa napakahuling sandali, O Diyos, sa huling-huling mga araw, Panginoon, hallelujah, at napakalapit ng iyong pagbabalik sa huling mga araw na ito, O Diyos. As we see, Panginoon, sa buong sanlibutan kung anong nagaganap nangyayari sa aming kapanahunan, at tunay at tapat ang iyong salita, O Diyos, at ang lahat ng bagay, O Diyos, walang salita mo na hindi mangyari sa huling mga araw, walang tuldok ni kuwit na hindi mangyari ayon sa iyong sinalita sa huling mga araw na ito, O Diyos. Lord, prepare our hearts today, Lord Jesus. Ihanda mo pa ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Palakasin mo pa kami, akayin mo pa kami ng iyong salita sa huling mga araw. Patuloy mo pa kaming ayusin, turuan, ituwid ang aming mga lakad. Patuloy mo pa kaming disiplinahin ng iyong mga salita. Lord, as we come to your word, may you bless once again at ang maliit na lingkod ay sa iyo lang nagtitiwala, umaasa, at humingi ng kalakasan, di lang sa pisikal na pangatawan, kundi sa kalakasan sa Espiritu, O Diyos. At kung meron ka nakita na anumang hindi maayos sa aming mga puso, Lord, iyong ayusin ang iyong salita sa umagang ito, Panginoon. At kami patawarin sa aming mga pagkukulang pa, mga kahinaan na nagagawa sa araw-araw. Lord, wala kami ibang inaasahan kundi ikaw at ang iyong kalakasan sa umagang ito. Salamat sa mga buhay ng mga testimony ng iyong mga banal, O Diyos. Salamat sa mga awit na aming inihandog, for you are still our God, hallelujah, na siyang aming nakilala noon, ngayon, at sa panahon na darating, Diyos na hindi nagbabago sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. May you bless once again your word. May you bless our hearts today. At wala kami ibang pinagkatiwalaan ng aming buhay, kundi ikaw lamang, O Diyos, na siyang nagkaloob ng bagay na ito. Lahat ng ito, Diyos, ay bayang sa iyo lang mabalik ang papuri, ang lahat ng kadakilaan at pasalamat, kalwalatian ay sa iyo lamang sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say Amen. Ating palapakan ng Diyos. Blessed be the name of the Lord. Purihin ang Panginoon, and bago tayo magsiupo ay atin ang basahin nating teksto. At napakalaga ng mga oras ating may Google sa mga salita ng Diyos. Pagbati po sa lahat ng isang magandang umaga sa pangalan natin Panginoong Kristo Jesus. At salamat sa napakainam na araw ngayon, panahon, na kanyang binigay sa bawat isa. As we read, once again, ang Revelation chapter 8, siguro, to save time, ay basahin na natin yung dalawang talata.
And I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. So verse 6, so the 7 angels who had the 7 trumpets prepared themselves to sound. I just want to read Jeremiah chapter 30, ating basahin. Bago tayo upo. Ating muna basahin ang isang talata lang muna. Verse 7, for alas, for that day is great, so that none is like it. And it is the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. Can you say amen, mga kapatid? Sa Diyos mawi lahat ng kapurihan. Malaking mga po ang bawat isa. At pagbati minsan pa sa ating lahat. Pagbati sa ating mga guests. So, hindi po sila mga bisita. Ating mga mahal na mga guests from Samar. Ang kapatid ng ating naging ka-fellowship for the last 4 months. Sister China, sino yung kuya mo? Si Brother J. Mark, and Sister Erica. Paumanin, medyo hindi pa masyadong familiar sa name. At salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa ating kapatid, Sister China, habang siya nandito. At hindi rin talaga biro ang mapalayo sa family at sa ministry. At salamat na binantayan ka ng Panginoon sa loob ng 4 months. At plano ko sana tumawag kay Pastor Eli. Pwede bang dito na lang Sister China? At siya ay napamahal na rin at nakagalak puso na maka-fellowship at makabahagi sa ministry. At kung may pagkakataon pa ulit, Lord willing ay magkita tayo sa summer na lang siguro by this coming October, God willing, sa kanilang anniversary. So, nice ko rin mag-remind muna o paalala lang. At gusto ko rin munang bumati. Sino ba may mga kaarawan ngayon sa buwan ng May? Meron ba? Taas kamay, huwag kayo mahiya. Wala? Gusto kong batiin ang aking beloved Nanay Liza. Hindi na natin siya nakasama sa gawain. Siya ay birthday niya ngayon actually, pero kahapon sila nagdao sa kanilang family sa kanilang tahanan sa GMA. So hindi rin ako nakapunta because masama rin ang aking pakiramdam. Sa aming pagpasyal kila Abby last Thursday, nag-overnight stay kami doon. At medyo hindi na naging mainam ang pakiramdam pag-uwi. At napainom pa ng cold water, so medyo sumama ng aking lalamunan. At ang ating kapatid at aming nanay Lisa ay bedridden na, so siya ay nag-aantay na lamang ng kaluwalhatian. You know mga kapatid, whether we like it or not, ang mga may gulang ay doon talaga patungo. At we're just waiting for the right time na ang katawang may kabulukan, kahinaan ay balutin ng isang katawan na wala ng kahinaan. So, miss namin siya sa fellowship at nangayayat na. Sino sa inyo gusto dumalaw, punta na kayo doon, pasyalan niyo si Sister Lisa, si Nanay Lisa. So, bihira na siya kumain din, hindi na ganun kalakas. At hindi na rin siya masyado nakakausap din. Sabi ko nga kaya sa aking wife na kamusta na lang at itanong mo kung kilala pa ba ako ni Nanay Lisa. So dahil nga siya ay meron na ring pag-uulyanin o hindi na masyado nakaka-recall, kanyang memory ay medyo mahina na rin. Okay, so salamat sa mga araw na pinagkaloob sa buhay ng ating kapatid. She's 88 years old today. So mahaba-haba na rin ang panahon na kanyang pinaglingkod sa Diyos, kanyang buhay. So, reminder lang, we have a song practice after ng service. Siguro, past 11, ay try natin ma-dismiss. Sa mga kasama sa Kapatbaran Fellowship, ay pwedeng magpaiwan sandali for a short meeting. At ganoon na rin sa ating practice, ating song na ihahandog sa fellowship. Okay.
So, sa umagang ito ay nais kong siguro ay puntahan lang ang first part ng ating paksa. Nasa 5 bahagi na tayo, no? 5 part of part 5 ng 7 trumpets preparing to sound. Part 5 pero ito ay first part. First part lang ng part 5. Ating subtitle is The Great Tribulation. I just want to read ilang verses pa dito sa Matthew chapter 24. Sa Matthew chapter 24 na sinalita ng Panginoon patungkol sa Great Tribulation. Sa verse 15, therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, sabihin siya ay nakatayo na or siya ay nakaupo na roon sa templo, itong abomination of desolation. Whoever reads, let him understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. So ito ay actually pinapangusap ng Panginoon sa mga Hudyo. Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house. And let him who is in the field not go back to get his clothes. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. And pray that your plight may not be in winter or on the Sabbath. For then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. And unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. So napansin niyo ba yung salita doon? But for the elect's sake. So sa mga panahon na yun ay meron pa rin mga hirang ng Diyos na kaniyang babantayan, iingatan at ililigtas. Sa ating subtitle, The Great Tribulation, so kung bakit kailangan din natin i-touch ang bagay na ito, ang ating paksa ay actually sa 7 trumpet lang, pero mahalaga rin tingnan because mamaya titingnan natin ang isang bagay na pinapakita about the Great Tribulation. At balikan ko lang ilang mga bagay, no? Last 2 Sundays ago ay tinalakay na natin ang ika-4 na trumpeta. So yung first hanggang 4th trumpet ay atin ng kahit paano ay at least na nakita, nasilip. At kung may mga bagay pa na gustong ipakita ang Panginoon ay ang Diyos ang magdaragdag sa mga bagay na yan. Sa 4th trumpet ay sabi diyan, balikan natin ang verse 12. The 4th angel sounded, and 1/3 of the sun was struck, 1/3 of the moon, and 1/3 of the stars, so that 1/3 of them were darkened, 1/3 of the day did not shine, and likewise the night. So, unlike dun sa first 3 trumpets, na nakita na natin, ang naapektuhan ay ang nature, ang third part ng tubig, ng dagat, ng mga puno. Sa ika-4 na trumpeta, ang affected naman ay ang sun, moon, and stars. At kung yung papansinin, ang sabi diyan, the sun was struck. The sun, the moon, and the stars was struck or was smitten or smite. At of course, yan ay nagpapakita na ang Diyos ang siyang gumalaw, ang Diyos ang siyang nag-inflict. Yung word na smite, sa Greek word, ang ibig sabihin niyan is to inflict. So yung third part ng sun, moon, and stars ay, kumbaga, ay ginalaw ng Diyos ang kaniyang tawag niyan, yung original or yung normal condition para ito ay somehow magkaroon ng changes at maapektuhan ang third parts of the earth. Mostly sa Jerusalem, sa Middle East. Katulad ng ating tinalakay na.
So, gagalawin ng Diyos ang normal condition ng mga tawag niyan, mga bagay sa kalangitan, ang araw, buwan, at ang mga bituin, at sila ay hindi magbibigay ng tama na liwanag sa panahon na yon. At prior to the last 3.5 years sa prophecy ni Daniel. Kaya nga sabi ko sa inyo last time, it could be because sa mga statement na makikita natin o sa mga talata na mababasa natin, prior to the sounding of the last 3 trumpets, ay nahipan itong ika-4 na trumpeta. Sa akin nakikita ay magiging isang parang sign sa kalangitan or transition from the first 3.5 years patungo sa last 3.5 years, which is the Great Tribulation. At ano maging epekto nito? O ay consider din sa isang bahagi na pinakita ng ating kapatid Brother Gan sa kaniyang view na sa mga panahon na ito ang maapektuhan na buwan, araw at mga bituin ay maglalagay sa isang climatic changes that possible na magkaroon ng hindi maayos na klima at kalagayan, just like what happened sa panahon na ang bayan ng Israel ay nasa Egypt, nang sila ay nasa Goshen at ang Diyos ay nagbigay ng last judgment ng kadiliman o isa sa mga dulo na judgment, which is ang hindi maipaliwanag na dilim sa panahon na yon, na ang sabi doon sa scripture na kahit ang iyong katabi ay hindi mo makita, hindi mo maramdaman na siya ay nariyan sa iyong tabi sa sobrang dilim. So it seems like mauulit yung sitwasyon na ganoon at ang buong sanlibutan ay makaka-witness at maaring sila ay mag-iisip what will happen next, because doon sa first 3 trumpets na ating nakita ay pinakita sa atin kung paanong ito ay mangyayari. At nangyari nga, pinakita sa atin sa mga panahon na yun kung gaano naapektuhan ang nature. Pero sa panahon na ito, while Israel is preparing for the last 3.5 years, ang sabi pa natin kapatid Bargan, it is the last warning sa Israel. At dahil nga ang 2 prophets ay ginamit ng Diyos to speak about the gospel, about Christ, and eventually sa Revelation 11 sila ay maseselyuhan. Tulad ng ating nilakay 2 Sundays ago, yung role ng 2 prophets ay magbibigay sa mga Hudyo na tatanggap sa mensahe ng 2 prophets at maseselyuhan. Of course, hindi lang ang 144,000. Kung inyong babalikan ang chapter 11, niniwala ko na mayroon din mga Hudyo na tatanggap sa gospel of Christ sa mga panahon na yan. Ang role ng 2 prophet is to prepare Israel habang sila ay haharap sa Antichrist sa panahon na yon, and while na sila ay magre-reject, of course, hindi sila susunod sa utos at sa anumang gawa ng Antikristo sa panahon na yon. At sila ay, pamakatin natin, sila ay usigin ng Antikristo sa mga panahon na yon. So, pinapakita dyan na ang mga genuine Jews sa mga panahon na yon, because hindi po lahat ay, sabi nga ng Scripture, hindi lahat ng Israel ay Israel nga, sabi ng Scripture. And mangyayari din yung sinabi ng hula ng Prophet Daniel na magtutuloy o mababalik ang paghahandog sa Israel, na nagpapakita na hindi talaga lahat ay sasampalataya sa 2 prophet, kundi sila ay magpapatuloy sa pag-aalay at handog sa mga panahon na yun, na ipapatigil ng Antichrist. So ano magiging epekto niyan? Of course, hindi lamang sa third part ng sanlibutan, kundi ito'y makaka-apekto sa buong sanlibutan. Of course, hindi man lang maramdaman physically, but the fear. Because naniwala ko hindi ito isang normal condition ng kalangitan. It is a normal condition dahil mayroong sinasabi ang Diyos, mayroong gustong ipakita ang Diyos na mangyari sa mga araw na darating.
So, ang Israel, while they were preparing for tinatawag na Jacob's trouble, sa binasa natin doon sa Jeremiah 30 verse 7, ang kanilang tinanggap na biyaya mula sa Diyos sa pangaral ng two prophets, sa kanilang prophesying and testifying na ating dinaanan, tumanggap sila ng tama na kapahayagan sa Diyos, tama na wisdom sa Diyos, para ihanda ang Israel sa panahon na sila ay haharap sa another 3.5 years. Sabi sa verse 13, tuloy natin, "And I looked, and I heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe." So ito yung 3 woes na mangyari sa panahon na yan. "Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth." So hindi lang po sa third part mangyari itong great tribulation, kundi sa lahat ng nananahan sa lupa. Because of the remaining blast of the trumpet of the 3 angels who are about to sound. So kaya tinitingnan ko yung 4th trumpet na ito ay in the middle of the weeks or bago matapos ang first 3.5 years because it is a preparation or transitional trumpet or sa panahon na naihanda ang buong sanlibutan or ang Israel in particular sa another 3.5 years nang sabi dyan because of the remaining blast na hindi pa nahihipan at ito ay mahihipan. Actually, yung 5 and 6 trumpet ay mahihipan within the 3.5 years and the 7th trumpet ay doon sa pinakadulo ng last ng 7 years sa panahon sa dulo ng Great Tribulation. So ito ay napapakita ng alin? Ang first 3.5 years ay pauna pa lang sa mga nangyari ng mga paghatol ng Diyos or judgment. O bahagi lang ng judgment ng Diyos dahil meron pang naghihintay na great white throne judgment. So yung first 3.5 years ay pauna pa lamang at ang 3 woes na mangyari sa loob ng another 3.5 years ay isang bagay na niniwala ako para mapagandaan ng Israel, ng mga Hudyo. At hindi lang sila, kundi ng buong sanlibutan. Dahil ang sabi diyan, woe, woe, woe to the inhabitants of the earth. So lahat ng mga tao sa panahon na iyon, Hudyo, mga hintil, mga tao na makasalanan, makikita natin, no? Mga tao makasalanan at mga tao na sabihin natin na mga naiwan sa rapture na hindi nadatna ng Panginoon because sila ay walang selyo ng Espiritu Santo. Well, in fact, sa parable ng foolish virgin and 10 virgins, nang bumalik ang foolish at tumatok sa pintuan ng biyaya, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. So sila ay hindi nakapasok, sila ay naiwan sa rapture. Kaya sa umagang ito, tiyakin natin na tayo ay kabahagi sa rapture, mga kapatid. Because hindi biro ang panahon ng Great Tribulation na ating titingnan, so ito ay unang bahagi pa lamang, mga kapatid, dahil ang oras ay hindi rin magpapahintulot sa umagang ito. Ano ang pinapakita ng Scripture kung pag-uusapan ang Great Tribulation? Binasa natin sa Matthew 24. So bakit ito tinawag na Great Tribulation o dakilang kapigatian? At isa pang tanong, gaano kahirap ang mabuhay o abutan ng panahon na ito? So atin mo muna titingnan, mga kapatid, ang scope ng Great Tribulation at maraming mga bagay tayo pwedeng tingnan. Una, ang 1 Thessalonians chapter 2, verse 3 and 4. Ang Antichrist will sit in the temple. At kailan mangyayari yan? Of course, sa pagsisimula ng last 3.5 years. Ating basahin sandali itong 2 Thessalonians. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless, yung that day na tinutukoy ang coming of Christ, will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed. Marami nag-aabang ngayon dahil bago na yung Papa. The man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped,
so that He sits as God. My, what a blasphemous na espiritu. So that He sits as God in the temple of God, sa Jerusalem yan, showing Himself that He is God. So ito ay isang bahagi sa panahon ng last 3.5 years, during the period of Great Tribulation, sa panahon na magsisimula ang panahon na ito, ay magpapakilala na ang son or mahayag na ang son of perdition. Ang tinatawag na Antichrist ay uupo sa templo. Sa templo ng Diyos. Sa panahon na yun ay naitayo na ang third temple para ang Israel ay bumalik sa pag-alay, paghahandog sa Diyos. According to the prophecy of Daniel. So the Antichrist will sit sa panahon na yan. So ito yung isang bahagi na mangyari sa panahon ng Great Tribulation, ang pag-upo ng Antichrist. And yung binasa natin sa verse 13 ng Revelation chapter 8, yung great o yung 3 woes, ay dito rin magaganap sa panahon ng last half or sa last 3.5 years, na hula ni Daniel ay papasok itong Revelation 8 verse 13, the 3 woes, sa aba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa. And then, ano pa? Sa pagsisimula ng 3.5 years, ayon sa prophecy ni Daniel chapter 9 verse 27, ang paghahandog ay ipapatigil. So balikan natin yan para ma-refresh sa atin. So hindi po natin masyadong mamadaliin because ito ay unang bahagi lamang mga kapatid. So magre-review lamang tayo ng kaunti. Daniel 9 chapter 27. Then he shall confirm a covenant. So dito yung tinatawag na peace treaty sa panahon na yon, pagpasok ng last 7 years. With many for 1 week. But in the middle of the week, so yun natin pinag-usapan ngayon, but in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. So katulad ng ating na nabanggit na, babalik ang paghahandog ng mga Hudyo sa mga panahon na yan. Ito yung mga tao na hindi susunod sa pangaral at sa hula ng 2 prophets. So magpapatuloy ang sacrifice. Pero in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation, which is determined, is poured out on the desolate. So yung maninira sa panahon na yan, yung son of perdition, ay marireveal sa mga panahon na ito sa pagpasok ng last 3 years at kanyang ipapahinto ang paghahandog na naibalik sa Israel. So ito yung mga bahagi ng mga bagay na mangyari sa loob ng Great Tribulation habang magpapasimula ang Great Tribulation. At kung ating mapapansin mga kapatid, kung meron mang mangyayari na peace treaty pagpasok ng last 7 years, that means magkakaroon ng war. Magkakaroon ng conflicts. Magkakaroon ng kaguluhan sa mga panahon bago pumasok ang 7 years. And pwede, sabi nga ng prophet, sabi ng Bible, pwedeng makita pa ng church ang the battle of Gog and Magog. Because paano magkakaroon ng peace treaty kung walang gulo? Diba? Kaya, tingnan niyo ang nangyari sa ating panahon. Kaya nga sabi ni Barbanam, look up the Russia. At sa ating panahon ay napaka-agresibo niya sa war between Russia and Ukraine. Nakaraang linggo lang ay nagkaroon ng panibagong conflict ang India and Pakistan. Sino sa inyo ang nanonood pa ng news? Baka masyado na tayong busy mga kapatid. And it could be ang war ng India and Pakistan, pero salamat sa Panginoon dahil kagabi ang balita, sa latest na balita ay nagkaroon ng ceasefire sa tulong ng USA, ni Trump. At ang scripture, ang mga prophecy, ang mga teaching ng prophet sa ating panahon ay hindi nagkakalayo mga kapatid.
It is happening sa ating panahon. Mangyari ang mga bagay na ito. At anong gagawin natin? Bantayan natin dahil any moment, once na ito ay mangyari ang Ezekiel 38, ang Gog and Magog, of course, para dalhin ng Diyos ang bayan ng Israel sa huling sanlinggo na prophecy ni Daniel, at magkaroon eventually ng peace treaty, pero hindi nga magkakaroon ng kapayapaan kung wala munang mangyaring kaguluhan. At sa mga panahon na yan, kaya nga sabi sa inyo one time sa aking naipangaral sa inyo, hindi lang sa mga panahon na ito ginagamit ang salita na men's heart are failing for fears. Because eventually, sa mga panahon ngayon, hindi naman ngayon, sa nakalipas na mahaba na rin panahon, pagpasok ng 20th century, ang First World War, ang Second World War, at ang mga kaguluhan, ang wars and rumors of war, sabi ng Panginoon, ay nagdadala sa tao ng failing ng puso or pagiging mahina dahil sa takot. At ito ay lala, sabi ko sa inyo, mas lalong bibigat at lalala sa mga araw na darating kapag pinahintulot na ng Diyos. So ano ang ating kalagayan? Of course, we are waiting for a glorious moment. Hindi po tayo natutuwa, hindi tayo, kaya sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Huwag kayong mabalisa sa mga bagay na nangyari. Basahin yung Matthew 24, diba? Sabi ng Panginoon, kailangang mangyari ang mga bagay na ito. Para ano? Para ang church ay higit pang patibayin sa pananampalataya. Dahil baka maaring masyado tayo naging complacent sa ating pananampalataya. Baka hindi na tayo nadadala sa ating mga sarili sa isang marubdob na panalangin, paghingi ng blessing, ng biyaya, ng habag at awa ng Diyos, na, O Diyos, tulungan mo pa kami sa panahon na hindi na maayos ang panahon. Sa panahon na tayo ay apektado rin ng mga nangyari sa paligid. Pagtaas lang ng mga bilihin ay apektado ang mga tao, ang lahat, kasama na tayo roon. Ang mga kaguluhan, ang politics, lalo na. Sabi pa ng prophet sa ating panahon, bantayan niyo ang Israel. Ito yung ating pinaka-aklak sa ating panahon. Bantayan niyo ang Russia at yan ang nangyari sa ating panahon at iba pa mga bansa na may possibility na mag-ignite ng isang kaguluhan sa panahon na yan bago pumasok ang last 7 years. Siguro basahin natin itong Matthew 24 para ma-recall lang natin. Ang sabi ng Panginoon dyan, Jesus answered and said to them, dahil ang mga apostol ay nagtatanong, kailan babalik ang kaharian? Sabi dyan, take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ. So it is happening sa ating panahon. And will deceive many, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass. So hindi talaga pwedeng hindi mangyari or hindi pwedeng pigilan kahit man tayo. Hindi mali na manalangin ng kapayapaan, pero parang napaka-awkward naman na, Panginoon, wag naman magkaroon ng gera. No. Ang sabi ng Panginoon, ito ay kinakailangang mangyari. Dahil pag hindi nangyari ang kaguluhan, hindi papasok ang peace treaty na gagawin ng Antichrist sa panahon na yun. At ang church, ang magiging effect nito, of course, pressure sa ating pananampalataya, because pagka nagkagulo ang India and Pakistan, meron niyang mga allies sa countries, hindi pwedeng hindi magtulungan ng mga bansa. Ang India ay maraming nuclear weapon. Ang Pakistan ay meron din. Ang sabi sa news kagabi, ang Pakistan na dating bumibili ng mga weapon sa US, ngayon siya ay bumibili na sa Russia. Ang India ay alayan ng USA. So, ano man ang mangyari sa panahon na ito, apektado pa rin tayo. At anong gagawin natin? Wala man tayo iba pupuntahan, kundi pumunta tayo sa strong tower, sabi ni David. Ano sabi ni David? You are my strong tower. The righteous will run unto it, dahil alam natin wala ng kaligtasan sa ibabaw ng lupa, ang kaligtasan natin ay ang Diyos. At kung maaaring ngayon ay hindi tayo masyadong mapanalanginin sa mga panahon na yon. Maaaring sa mga panahon na yun ay halos iiyak tayo, Panginoon. It is a sign. Ito'y malapit na ang panahon na hindi na nagbibiro. So ito yung mga bahagi ng
panahon ng 300 years na papasok o mangyayari sa mga panahon na yan, ano pa? Ang Revelation 12 verse 6, dadaanan lang po muna natin, no? Yung persecution of the Jews. Siguro tingnan natin sa dali, silipin na natin, pero pwede natin balikan sa mga susunod. Sa Revelation chapter 12, then the woman, so ito ang Israel, fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, that they should feed her there 1,260 days, equivalent to 3.5 years. Ito yung last 3.5 years. So, ang Israel ay makaranas ng persecution sa kamay ng Antichrist, at sila ay dadalhin ng Diyos sa ilang. At doon ay sila inonori sa pakainin, iingatan, babantayan ng Diyos for 1,260 days. Ano pa? Yung persecution. So ating muna tinitingnan ano yung laman ng Great Tribulation, no? Or at least ng last 300 years. Sa loob nito ay papasok din yung persecution of the foolish virgins, which mababasa natin sa Revelation 20 verse 4. Punta natin 20 verse 4. And I saw throne, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. At ang sabi dyan, and they lived and reigned with Christ for 1,000 years. So dito pinapakita na magkakaroon ng tinatawag na persecution sa foolish virgins. Ito yung mga Kristiyano na may iwan. Sabihin natin mga Kristiyano. Dahil sila rin naman ay believer of Christ. Lamang sila ay hindi nakaabot sa rapture. Sila ay usigin din ng Antichrist. In fact, ito ay tumutukoy din sa Jews, no? Hindi lang sa foolish virgin. Kasama na rin dyan ang mga faithful Jews. So, pinapakita dyan, nadadanas o papasok din itong tinatawag na persecution sa mga nagdadala ng testimony of Christ, lamang sila ay nasa panahon na ng 3.5 years or Great Tribulation. At sinabi dyan, they live because sila ay mapapatay ng Antichrist, pero sila ay bubuhay ng Panginoon, sila ay mabubuhay, at sabi dyan, mag-aaring kasama ni Kristo. So yung binanggit dyan na resurrection ay ang third phase ng first resurrection. So, marami na yun, no? So ito yung laman ng Great Tribulation. Yung Antichrist ay uupo sa templo, mangyayari ang three woes, at ipapatigil itong paghahandog ng mga Hudyo sa panahon na yan. At ano pa? Papasok ang persecution sa mga Hudyo at papasok ang persecution sa mga foolish virgins. And, ang maganda rin tingnan, sa panahon na ito, mangyayari yung tinatawag na kapangyarihan ng dalawang hayop. The power of the two beasts, ang isa ay galing sa tubig, at isa ay galing sa lupa. Revelation chapter 13, verse 1 to 18. So, hindi po muna natin titingnan ang part na yun. So, pinakita ko lang sa inyo ang scope or ano ba yung mapwedeng mangyari sa panahon ng Great Tribulation. So, tinawag siya na Great Tribulation because of those things na pag umupo na ang son of perdition, of course, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, authority, sa mga panahon na yon to persecute the saints, the tribulation saints sa mga panahon na yon, mga Hudyo at ang foolish virgins, at ang buong sanlibutan, actually. And then, mararamdaman ng kapangyarihan ng dalawang beast, ng dalawang hayop na ito. So, excuse me sa word, no? Sabi nga natin, Pastor Franco before, hindi po ako nagmumura. So, yun ang ating expression natin, Pastor Franco before. Dahil kapag sa Tagalog ay parang pagmumura, no? Yung dalawang hayop. So, mararamdaman yung two beasts sa panahon na yan, na may kinalaman nga sa tinatawag na Great Tribulation. At, bukod doon, mararamdaman din ng buong sanlibutan ang laman ng dalawang trumpeta.
yung fifth and sixth trumpet sa ating pinag-aaralan ay mararamdaman din sa panahon na yun. Kaya nga sabi, no, tingnan nyo, anong ibig sabihin ng Great Tribulation? The Great Tribulation is a period of intense hardship. Kinuha ko yung meaning sa Google. A period of intense hardship and divine judgment. So yung intense hardship ay mararamdaman ng buong sanlibutan because of the persecution ng Antichrist, at kasama nito, kalakip nito, ay mararamdaman din ang divine judgment. Ano ang divine judgment? Yung laman ng fifth and sixth trumpet. Often depicted as a time of severe persecution with natural disasters and widespread suffering. So yun, ganun dinidescribe ang Great Tribulation. Hindi lang siya magiging mahirap because of the Antichrist. Magiging mahirap din siya sa marami because mararamdaman ng buong sanlibutan ang galaw ng paghipan na ang laman ng ikalimang trumpeta at kasunod niyan ang ika-6 na trumpeta. Tatalakayin natin sa mga sunod na pagkataon. Mararamdaman ng buong sanlibutan, and that's why tinawag siyang Great Tribulation. Ang sabi ng Jesus, na hindi pa nangyari at hindi na mauulit kailanman. So, gaano, kaya nga sabi ko sa tanong kanina, anong uri ng pamumuhay ang mararanasan ng mga tao sa panahon na yun kapag sila ay naabutan ng dakilang kapigatian? May isang bahagi doon sa Scripture, nang hipan ang ikalimang trumpeta, nang ito'y kumilos na gumawa na sa ibaba ng lupa, ang mga tao, they desire to die. Papunta natin yan. They desire to die, pero hindi sila mamatay-matay. So yun ang torment, mga kapatids. Kaya siya tinawag na isang dakilang kapigatian dahil hindi kakayanin ng mga tao ang panahon na ito. Well, sa part natin, tayo nagpapasalamat because by the grace of God, ang bride of Christ ay binigyan ni Kristo ng eagle eye para makita natin, hallelujah, hindi lang hanggang rapture ang ating tinanggap na biyaya sa Diyos, kundi binigyan pa tayo ng karunungan para makita ang mga bagay na mangyayari sa inaharap at dalahin ko, sapat-sapat ito para magsabi sa atin, maglagay sa atin ng isang tiyak na pananampalataya na ang sabi ni Pablo, ang Diyos ay hindi napabibiro. God is not mocked. Ang Diyos ay hindi nagbibiro sa kanyang salita. Kung tayo ay nagbibiro, kung tayo nagbibiro, then ang Diyos ay hindi nagbibiro. Isang araw, mararamdaman nila ang Great Tribulation. Kaya nga sabi ng Panginoon, balikan natin ng Matthew 24, balikan lang natin sandali sa ilang mga nalalabing oras. 30 minutes. Sabi dyan, when you see the abomination of desolation, 24 verse 15, spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place. Kapag nangyari na ito, yung pagpasok sa eksena ng son of perdition, ang Antichrist, ang sabi ng Panginoon, na paalala siya, whoever reads, let him understand. Pastor, paano ko maunawa ng mga bagay nito? Let the Spirit of truth be in you. Because without it, hindi natin makikita kahit gaano karami ang sinabi ng Panginoon at ibinuksan ng mga kapahayagan, hindi lamang sa panahon ng mga apostol, kundi hanggang sa ating panahon. Without the Spirit of truth, hindi mo maunawaan ang mga plano ng Diyos ay naharap. Mabibigla ka na lamang, kaya nga mayroon tinatawag na thief in the night. Ang mga tao ay maso-surprise. What? Ano na nangyari sa mga panahon na ito? Bakit nagkakaroon ng dilim sa third part of heaven at na-inflict, na-smite ang sun, moon, and stars at naapektuhan ang climate sa mga panahon na yon na nagdulot sa takot sa marami. Marami ang maso-surprise, pero hindi ang mga anak ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. Sabi ni Pablo, hindi tayo tinalaga ng Diyos sa kagalitan. O, purihin ang Panginoon.
Whoever reads, let him understand. Dahil mayroong pinapangusap ang Diyos sa ating panahon. Kaya nga yan ay pinapakita niya na ang mga Hudyo sa panahon na yan, huwag na kayong, sabi dyan, let those who are in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house, and let him who is in the field not go back to get his clothes. But who to those who are pregnant and to those, so could you imagine sa panahon na ito, ay, of course, magpapatuloy ang buhay. Mayroon pa rin mga mag-aasawa, ikakasal, and eventually mayroong mga mabubuntis pa at may mga anak, pero sa aba ng mga tao na sa ganung kalagayan, dahil nga mahirap na ang sitwasyon. Mabigat na ang pressure sa mga panahon na yon. Dala-dala mo pa yung baby mo na bagong silang, 1-year-old, 2-year-olds, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hallelujah, ang kapangyarihan ng Antikristo ay kumikilos na. Kasabay pa nito ang paghihip ng 5 and 6 trumpets. That's why tinawag siya na Great Tribulation. For then there will be a great tribulation, verse 21, such as has not been since the beginning. So mayroong mga tribulation nangyari sa nakalipas. Ang Israel ay dumanas din ng mga iba't ibang tribulation sa mga kaaway nila. Pero iba ito. Hindi pa ito nangyari before. Until this time, sabi dyan, no, nor ever shall be, hindi na mauulit. And sabi dyan, unless those days were shortened. 3.5, pero mahaba pa rin yun. 3.5 years. Sa Panginoon, may exit na yun. Pero sa tao, kapag naramdaman na yung pressure, yung pag-uusig ng Antikristo, ay idadalahin mo na lang na maging mabilis ang oras. Pero 3.5 years is mahaba-habang panahon pa rin yun, nagugugulin para ipatikim. Dahil sa panahon na yan, ang sabi pa nga sa Act of the Revelation, ito yung tinatawag din na, tawag niyan, ang galit ng Diablo. So kung mayroong tinatawag na wrath of God, mayroon ding wrath of Satan na ibubuhos sa panahon na ito. Kaya ang mga tao ay totoong mapipigati at totoong hindi magiging maayos ang kalagayan. At ang sabi diyan, unless those were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, may mga hirap pa ang Diyos sa mga panahon na yon. Meron pa rin mga kailangang ingatan, bantayan ng Diyos. Una na ang Israel. At pangalawa, ang mga tribulation saints, ang foolish virgins, na hoping and praying sa ating panahon. Huwag na naman tayong mapabilang sa mga grupo na yon. Because sa panahon, ang Panginoon ay dumalaw. Gumawa siya sa gitna ng mga banal. Diba dun sa parable ng 10 virgins, sa panahon na ang Diyos ay nagbigay ng Espiritu as an oil sa kanilang mga ilawan. Pero ang 5 foolish ay hindi sila nagdala ng langis. So it seems like hindi nila tinanggap ang baptism of the Holy Ghost. And therefore, ito yung naging reason why sila ay na-left behind sa panahon na dumating ang bridegroom. At dalangin natin sa mga panahon na ito na tayo ay tumanggap ng langis mula sa Diyos. Dahil hindi ito ay magsisilbi nating lakas sa ating panampalataya, ilawan. Ang langis ay magbibigay ng ilaw sa ating mga daan, pabalik sa katuwiran, sa kalwalhatian ng Diyos. At kung wala ito, maliligaw tayo sa huling mga araw. Magigising tayo ay nasa harap na ng gawa ng Antikristo. Sa Revelation chapter 1 verse 3, anong sabi dyan? Kaya ang sabi dito, mapalad, sabi dyan, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy. Bakit? Dahil ito ay magdadala sa iyo ng kaligtasan. Of course, tayo ay niligtas na ng Panginoon 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Pero yung kaligtasan dito ay yung pagliligtas sa kamay ng kaaway. Upang hindi natin maranasan, upang hindi mo maramdaman at hindi ka malagay sa pinakamabigat na kalagayan sa panahon ng Great Tribulation. Ang Panginoon ay nangusap, mapalad sila na nagbabasa at hindi lang nagbabasa, mapalad silang nakikinig at hindi lang nakikinig, sila mga nag-iingat ng salita ng hula. Sabi dyan, and keep those things which are written therein, for the time is at hand.
Sa ating panahon na kinalagyan ngayon, napakaisi na ng panahon. Walang sino mang presidente o haring sa ibabaw ng lupa ang kayang pigilin ang kaguluhan na mangyari sa panahon na darating. Ang mga hari ay susunod lamang yan. Sige, kung ito nang ginagawa ng, let's say, yung Pakistan, tulad nung the other day, bago ang ceasefire, ay talagang gumaganti sila sa pag-retaliate ng India. Kung sila ay nagpasabog ng mga missiles, sige, gantihan natin. Sabi nga ng scripture, an eye for an eye. Kung 10 missile yung tinira, ay 10 missile din. Kaya pag pinindot ng India yung nuclear, ang sabi sa news, wala nang time para gumanti ang Pakistan. Because once na mapindot yung nuclear, it will wipe out the region. So ganun sabi nga sa news din kagabi, no, bago yung ceasefire, na critical yung next 24 hours, sabi nila, within India and Pakistan. So it is happening sa ating panahon at wala sa atin makakapigil, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, kailangan mangyari ang mga bagay na ito. At anong gagawin natin? Pray. Ingatan ang salita ng Diyos, pakinggan ang sabi ng Espiritu ng Diyos sa iglesia. Kung ano sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa iglesia ay pakinggan natin. Dalhin natin ang ating sarili sa isang damdamin na wala na tayong ibang kailangan kundi ang Diyos. Ang sabi ng isang na-share lang sa akin, nung kami kila Anson Clavi sa Antipolo. Sa isang pangalan natin, Pastor Joe, he speaks about the feeling of being, tawag niyan, yung maramdaman mo kapag ikaw ay nalayo sa presence ng Diyos. Let's say ikaw ay na-backslide, nalayo ka sa gawain, maramdaman natin yung bigat, yung calling ng Diyos. Na dahil sa mga nangyayari sa family, sa labas ng family, at sa buong sanlibutan, you have a reason to say, wala ka ng ibang kailangan kundi ang Diyos. Hallelujah! Wala ka ng ibang hihilingin pa kundi, Panginoon, ikaw ang aming pagtatagumpay sa uling mga araw na ito. For this reason, sa mga bagay na ito, may dahilan para manatiling nagbabasa, nag-iingat at nakikinig. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay may pinapangusap sa uling mga araw, come up higher, my child. Nag-aanyaya na ang Panginoon sa atin, come up higher. Dagdagan naman natin ang ating mga alam sa paglilingkod sa Diyos. Ang ating mga pag-awit, pagsamba ay ating dagdagan ng lakas. Hallelujah. Kahit minsan ay hinang-hina na ang ating flesh because of nagkakaedad na tayo, pero yung ating puso ay malakas sa Diyos. Sabi ko nga kahapon, habang nag-study ako, baka hindi ko mapagsalita dahil nga sa namamalat, dahil sa masakit sa lalamunan. At pwede akong magpasa sa ilang mga elders kung kailangan. Pero sabi ko, sa Panginoon, kaya pa naman, meron pang biyaya ang Diyos. But anyway, hindi naman tayo magtatagal because may meeting pa. Pero ang punto is, sabi ko sa inyo one time, hanggat mayroon pa tayong lakas, ipaglingkod natin sa Diyos. Kung tayo man ay nalayo sa fellowship na wala sa gawain, pero mayroon kang lakas, yung lakas na yan ay galing sa Diyos. Yung lakas na yan ay ipaglingkod mo ngayon sa Diyos. Ano pa ba ang ating inaantay? Any moments ay maaaring, hindi na maging maayos ang mga bagay na ito. Kaya nga sabi niya ng Panginoon, unless those days were shortened, so I have 20 more minutes. Unless those days were shortened, so bakit kailangan paiksiin ng Panginoon? Nakafix na nga siya for 3.5 years. Hindi na pwedeng dagdagan o bawasan dahil yun ang promise ni Daniel, ang last 7 years sa Jews. So, kailangan ng maging ganun ang panahon sa loob ng 3.5 years ay mangyari ang lahat ng bagay nito. Sa dahilang ito ay maglalagay sa isang tinatawag na intense hardship, yung binasa natin kayo namin ng Great Tribulation. Because of the intense hardships, because of, sabi doon, mayroong divine judgment ang Diyos, yung laman ng 5th and 6th trumpet, at yung severe persecution under the rule of 666 ay hindi rin biro ang maranasan ng buong sanlibutan, ang widespread suffering ng mga tao that makes this whole year, 3.5 years, a great tribulation na hindi pa nangyari sa mga panahon nakalipas at hindi na mauulit sa panahon na darating. Ano mangyari? Silipin natin. Sa Revelation chapter 30, silipin na natin mga kapatid. What will happen sa panahon ng rule ng 666?
Verse 16, Revelation 13. And He causes all. Maraming tinatawag na maraming mga kaisipan, maraming nang lumalabas ng mga videos and mga thoughts, mga bagay na ito. At sinasabi nila na it is happening sa ating panahon. Ang mark of the beast, sinasabi ng ilan ay chipped, microchips, or anumang mga bagay, or machine, or anumang mga technology. Pero siguro later on ay ating titingnan ang part na yan. No? Pero dito sa part na ito, sabi dyan, tingnan natin kung ano yung gagawin ng Antichrist. And He causes all, the small and great, the rich and the poor, and the free and the slaves to be given a mark on their right hands or on their foreheads. And He decrees that no one will be able to buy or to sell. So kailan mangyari yan sa panahon ng 3.5 years? Except the one who has the mark. Either the name of the beast or the number of his name. At ang sabi sa verse 18, here is the wisdom. Ano itong wisdom? Wisdom na mula sa Diyos. Dahil kung hindi ito'y galing sa Diyos, hindi natin malalaman ang mga vision or mga prophecy na pinakita ng Diyos kay John. But because of the wisdom from above, sabi ni Santiago, na ito ay malinis, ito ay marangal, ito yung kailangan ng iglesia sa ating panahon para makita what will happen during those days. At itong verse 16 and 17 ay nagpapakita na ng glimpse sa atin kung ano yung mangyari sa panahon na yon. Ang mga tao ay hindi makapagbenta, makakapamili kung wala silang marka ng hayop. So puntahan natin yan, God willing. Here is the wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast. For the number is that of the man, and this number is 666. At yun dahilan mga kapatid, malaki ang gagampanan ng Antichrist sa panahon ng Great Tribulation. Malaki ang magiging role ng papacy. Alam nyo, may mga churches sa ating panahon na hindi kumikilala sa part na ito. Sa na-search ko kahapon, just surprised na makita, itong website na Adventist Watchman, the Adventist Watchman, ay napaka-bold, malaki yung kanyang introduction sa kanyang page. Ang sabi doon, can we please stop using vicarious filidae for the meaning of 666? Hindi na kayang tanggapin na ang Pope of Rome ay dadali ng Diyos sa pagiging son of perdition na binabanggit sa 2 Thessalonians, binanggit ni Pablo sa 2 Thessalonians. Mga churches ngayon na hindi na masyado binibigyan, nabasa ko rin sa isang website kahapon, na hindi na pala tinatawag na vicarious filidae ng Roman Catholicism ang Pope for the last, matagal na, sabi dun sa news na nabasa ko. Because of this, wisdom na mula sa Diyos, na ang taong ito ay may pangalan na ano? Na numerong 666. At alam natin ang meaning ng bagay na yan. Na 1,000 years ago, na ginawang head of Christ, head of church, ang Papa ng Roma. Vicar of Christ. So yun ang ibig sabihin ng vicarious filidae. So ano ibig sabihin niya? Tingnan natin sandali. Sa mga matagal na, alam na to, no? Ang Papa ng Roma ay tinawag na Vicar of Christ. So yung website na yun ay pinopromote niya, please stop using this name na nagdadala sa Rome. Sa isang bahagi ng preaching ni Pastor John na aking ni-recall, way back 2017, kung hindi ako nagkakamali, ay nag-celebrate ng 500 years ang Protestant Church. Sa panahon na si Martin Luther ay lumaban sa Roman Catholics, na kanyang pinablish ang mga doctrine na hindi scripture sa panahon na yon, na naglagay sa Catholicism ng kahihiyan at tawag niyan, pinersecute ang mga lumaban sa panahon na yon kasama na si Martin Luther. After 500 years, nag-celebrate sila na ang kanilang kalagayan ngayon is supporting the Roman Catholicism. So ang Protestant Church ay bumalik na po. Siguro mga 10 years ago or sometimes sa mga ganung panahon, bumalik na sila sa fold ng Catholicism. And therefore sila ngayon ay nagtatanggol
wala silang sinasabi ngayon about the papacy na siya ay Antichrist. They keep denying, pero ang scripture sabi ng Panginoon, here is the wisdom. Because sa panahon na ang Pope ay ginawa nilang Vicar of Christ, na ang Vicar of Christ sa Latin ay Vicarius Filidae. At alam natin ang story niyan, no? Kapag inyong kinuha sa Roman numerals ang Vicarius Filidae, ay may total na 666. Vicar of Christ is a title primarily used in the Roman Catholic Church to refer to the popes. It signifies the Pope's role as the visible head of the church. Well, si Paul ay nangaral, Christ is the head of the church. So here is the wisdom. Kaya sabi ng ating binasa sa Revelation, let him have an ear, let him hear what the Spirit says. Kung ating naririnig ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa uling mga araw, hindi tayo maliligaw sa ating panahon. Kahit na i-deny ng mga iglesia na naglabasan sa fold ng Catholicism, na ngayon ay nagbabalikan sila. Kaya tinawag siya Mother of Harlots. Ang mga churches na ito ay nalango sa maraming fornication ng mga doctrine ng Catholicism. Hindi nalalayo ang kanilang mga doctrine. May mga difference pero hindi nalalayo. Pag yung ibabalik ay galing sa katuruan ng Catholicism. At ang pinaka-head ngayon na kinikilala nila is the Pope of Rome. Kaya nga nung di ba, halos buong sanlibutan nagbabantay. Baka kayo nagbantay din dun sa usok, ha? Nagbantay ang buong sanlibutan. Biniro ko yung mga anak ko. Baka lumabas dyan, green na usok. Delikado. Alam niyo naman, pag green, di ba? Medyo iba yung sidetrack yung kaniyang gender. So black yung unang usok, and then kinabukasan ay white. At ang mga tao. Kaya nga sabi sa Revelation, they were amazed. Di ba? Na-amaze sila sa authority, sa power na mayroon ng papacy. Na sinasabi dyan, siya ay tinawag na Vicar of Christ. I-deny man nila sa mga panahon na ito, isang araw, palilitawin ng Diyos kung sino siya. Kapag hipan, punta natin yan ha, paghipan ng fifth trumpets, pag nabuksan ng bottomless pits, doon siya mapoposes. Siya ay upo sa templo, and he will exercise the power na ibinigay sa kanya. So, yun ang pinapakita ng Vicar of Christ. Siya ay tinawag na heads of the church and his authority to act as Jesus. Could you imagine? Representative on earth. The term vicar means one who stands in place of another. So, in this case, Christ. So, yung term na vicar comes from the Latin word vicarius, which means instead of. So, sa halip na si Jesus ang head of the Christ, ay ginawa nilang head of Christ ay ang Papa ng Roma. And could you imagine, wala po tayong mababalitaan sa buong sanlibutan na isang tao na tinitingala to the point na siya ay halikan ng kaniyang kamay, halikan ng kaniyang paa. Sabi sa news, nung siya ay nasa hospital, yung namatay na Pope, sabi sa isang news, isang Pilipina na interview, I am so blessed because ang aking baby ay nakarga ng Papa. My goodness, nakarga lang, blessed na. Hindi na alam yung tao ito ay isang araw, babangon. At ipipersecute ang marami sa 5 araw. My. So sabi dyan, the term vicar comes from the Latin word vicarius, which means instead of. So itong Vicarius Filidae translates to Vicar of the Son of God in Latin. So it's a title used by the Catholic Church to refer to the Pope, signifying his role as Christ. Pero sa ating panahon mga kapatid, salamat. Di ba nagpapasalamat tayo, merong mensahe na dumating sa atin. At ang sabi ng mensahe, ipinihit ang ating puso pabalik sa orihinal na pananampalataya. Mga kapatid, hindi po, sa nakalipas sa mga araw, habang aking inoobserbahan ang nangyari, may mga nakita na ako nagpo-post, nagre-repost ng sabi nila ay fulfilled prophecy ng prophet. Pero nung akin namang ina-analyze ang post na quotation, ang sabi ni Branham, I believed. So, it's like as a personal thought or personal na tingin ni Branham na it is possible. So, wala naman ako nakita doon na siya ay nag-prophesy, nagsabi na, thus saith the Lord. So, maari sa panahon na si Branham ay nangaral ng mga bahagi na ito, ng 7 seals, ng 7 trumpet, ng mga hiwaga sa Revelation, ay kanyang naramdaman na possible. Kaya ang sabi doon sa quotation, I believed na mayroong lilitaw na Pope coming from the USA. But anyway, prophesying or not, nakita natin na the scripture is fulfilled.
Di ba? Ang mga bagay na nangyari sa panahon, sa ating mga panahon, sa panahon na ito ay pinangyayari or tawag niyan na fulfilled by the scripture, by the word, by the preaching of the prophet sa ating panahon. At ano ang gagawin ng iglesia sa ating panahon? Magbabantay tayo. Ingatan pa natin ang salita ng Diyos. Ingatan pa natin ang mga bagay na ating naririnig. Huwag natin hayaan na tayo ay madala ng mga hangin ng iba't ibang turo at aral sa ating panahon. Kapag mayroong limitaw na ganitong aral, madali tayong madala. Kaya kailangan natin ang foundation. Kailangan natin ang pananampalataya na galing sa mga apostol sa unang mga panahon para hindi tayo madala ng maraming turo at aral sa huling mga araw. Para hindi tayo maging kabahagi ng mga taong ito na nandoon, nagbabad sa pagbabantay sa habang nagkakaroon ng pagpili sa Vatican City. Isang araw, itong Great Tribulation mararamdaman ng buong sanlibutan. Pero salamat, may biyaya ang Diyos dahil sabi ng Panginoon, for the elect's sake, ay hindi niya hayaang tumagal pa yung panahon na yun. So binasa na natin ang 2 Thessalonians chapter 2, ito yung laman sa panahon ng Great Tribulation, upo ang son of perdition, which is the Pope, sa limang araw na yan. So kung hindi man yan kilalanin ng marami, but this is the scripture na kung ating babalikan ng maraming history ng Roman Catholicism ay magpapatunay, they are in this position sa limang araw to. Sila ay gumaganap ng isang malaking role sa panahon na yan. So, babalikan pa natin ang Matthew 24, ang sabi ng Panginoon, when you see. So, sa ating panahon, hindi pa naman nangyari yan. When you see the abomination of desolation. Dahil kapag nangyari yan, ay nangyari na yung rapture, naiwan na tayo. Pero hindi pa nangyari sa ating panahon, pero mayroong tamang panahon na paglalagyan ang bagay na yan. So hindi tayo magmamadali, hayaan natin na mag-come to pass ang lahat ng bagay. Kung mangyari ang Gog and Magog, then so be it, para i-prepare ang church to the rapture. Baka maaaring ito'y gamitin ng Diyos para ang lahat ay matutunang lumuhod sa pananalangin. Para ang lahat ay matutunang humibig sa Diyos, humingi ng habag at awa sa Diyos, ng kalakasan, para matapos na ang spirit of complacency sa ating pananampalataya at ang lahat ay magmadali na. Hallelujah. Sabi ng awit, hasten, hasten. Magmadali tayo. Because the time is at hand. Hindi na magluluwat ang panahon na ito. So, yun ang mga bagay na gusto namin pakita sa inyo. So, hindi na tayo masyadong papakalaon muna because meron pa tayong meeting. So, meron pa tayong practice ng song. So, ito yung unang gagawin balikan ko lang, ito yung unang gagawin ng Antichrist. Una, yung pinag-aralan natin last 2 Sundays ago, anong unang gagawin ng Antichrist? Papatigil ang handog. At ano pa? Papatayin ang dalawang witness, ang 2 prophets. So, Revelation chapter 11, balikan lang natin ito, verse 7. Tayo magtatapos sa ilang sandali. So, sabi dyan, when they have finished their testimony, verse 7, the beast that comes up out of the abyss will make war with them and overcome them and kill them. Yung 2 prophets ito. So ito yung unang gagawin na utos. Di ba? Pasimula ng Great Tribulation. Ang son of perdition, ang Antichrist, ay meron na siyang kapangyarihan ngayon para gawin ang kaniyang role. So papapatayin niya ang 2 prophets, sabi dyan, verse 9, those from the peoples, tribes, languages, so it is around the world, and nations will look at their dead bodies for 3.5 days, and will not allow their dead bodies to be laid in tombs. And those who live on the earth will rejoice. Yan, around the world. Lahat ng mga may connection sa RCC will rejoice. Kahit man yung mga Muslim, lahat na ito ng mga apektado ng 2 prophets. Sabi dyan, will rejoice over them and celebrate. And they will send gifts to one another. Wow. Sobrang kagalakan nila, nagpalitan sila ng mga gifts. Di ba? Namatay na ang 2 prophets na nagpahirap sa atin. Sa sobrang galak nila, bili sila sa SM ng mga regalo. Bili ng relo, ng cellphone, iPhone 20, yung pinaka-latest, at nagpalitan sila ng mga gifts. Sa sobrang kagalakan nila. Because, sabi dyan, these 2 prophets tormented those who lived on the earth. So somehow, na ang 2 prophets ay nasa lupa pa, yung first 300 years, naapektuhan, hindi lamang ang nations around Israel, kundi naapektuhan ang maraming mga bansa sa panahon na yan. So na marami ang natuwa, na mamatay,
ang two prophets na pinatay ng Antikristo sa panahon na yan. So yun ang magiging first move ng Antichrist. Verse 11, and after the 3.5 days, the breath of life from God came into them. So here comes the Lord. Nang sabi niya, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Pinatay ang two prophets, but here comes the Lord. The breath of life from God came into them. And they stood on their feet, bumangon ng two prophets, and great fear fell upon those who were watching them. Lahat nakapanood, television, internet, YouTube, lahat ay nakita ang bagay na yan. They heard a loud voice from heaven saying to them, come up here. So parang isang malaking eksena sa Middle East o sa Jerusalem, sa Israel. And they went up into heaven in the cloud, and their enemies watched them. Mga kapatid, sa panahon na mangyari ito, hindi ibig sabihin nakita nila na nabuhay ang two prophets at umakyat sa langit, hindi ibig sabihin ay napihit na ang puso nila, wow, totoo ang Diyos. Pero yung pa ang magiging dahilan para lalo silang magalit sa Diyos. Pupuntahan natin yan sa mga susunod. Ang sabi dyan, come up here, and they went up in the heaven in the clouds, and their enemies watched them. And at that time, there was a great earthquake. So bakit hindi sila lumagalit? Because pagkatapos nun, umakit ang two prophets, nagkaroon ng great earthquake, and a tenth of the city fell, 7,000 people were killed in the earthquake, and the rest were terrified and gave glory to gods of heaven. Well, it's a natural thing. Kapag ang tao nakakita, kapag lumindol, di ba, mga tao agad, oh, Diyos ko, Diyos ko. Pero iba, yung genuine Spirit of Christ na nasa mga believer na ngayon pa lamang, because of these things na mapangusap ng Panginoon, ay merong tamang puso na nagsabi, buhay ang aking Diyos. Hindi kaya tumatawag sa Diyos because of suffering, because of persecution, because of tribulation. Ngayon ay tumatawag ka sa Diyos because meron kang tama na relasyon sa Diyos. Because sabi ni Pablo, I know whom I have believed. Nang sabi niya, hindi niya ako iiwan ni pababayaan man. Kaya kahit sa panahon ng gutom, ang Diyos ay nagpapakain sa atin. Sa panahon ng mga kainanlaman, ang Diyos ay nagpapalakas sa atin. Hallelujah! Pero sa panahon na yan, they were terrified and gave glory to God because nakita nila, wow, meron talagang Diyos. But it is too late. Pumapasok na ang Great Tribulation. At ang mga tao ay nasa ilalim na ng kamay ng Antikristo. So you see, wala na akong oras. No, kung babalikan natin ilang mga talata, siguro, quote ko lang ito mga kapatid, quote ko lang yung isang preaching ng prophet. At maaaring ang ilan ay nagtatanong, bakit wala na ang church sa panahon na yan? Because ang ibang mga churches ay nagtuturo na ang church ay ma-rapture after the tribulation. Yung iba pa nga ay in the mid of tribulation. Pero ang sabi ng ating kapatid, sabi niya, quote ko lang ito, Joel even prophesied of it, what the palmer worm left, the caterpillar eaten, and taken the thing down. But God promised, I will restore, said the Lord. And He will do it, sabi niya. But before He can restore that back in its spiritual state, yung Israel, the Gentile church has to be taken out. And that's why mayroon tinatawag na rapture, mga kapatid. He wants to have two of them at the same time. So hindi pwedeng magsabay na ang Diyos ay kikilos sa Gentile bride at sa Israel. Now you can make the scriptures twist themselves like that. He doesn't have two churches at the same time. Kaya nga sa Lumang Tipan, there's only one Israel na andun sa mayroong connection. Then after ng Old Testament, ay sa Gentile bride age. So sabi dyan, He doesn't have two churches at the same time. Kaya sa panahon na nangyari ang last 7 years sa prophecy ni Daniel, ang church ay taken away. Wala na tayo sa mga panahon na ito. Ipinapakita lamang sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ito para dagdagan pa tayo ng encouragement. Para patibayin pa ang ating mga pananampalataya, para matuto pa tayong lumakad ng nagtatapat sa harapan ng Diyos dahil malapit na ang panahon, ang mga bagay ay malapit ng pangyarihin ng Diyos. We're close to the end of time. Ang sabi nga ni John or ni Peter, kung ang lahat ng bagay na ito ay ganito ang mangyari,
ang lupa ay tutupukin ng nagniningas na apoy. Kung ito ay mangyari sa future, kung ganito mangyari sa panahon ng last 10 of years, ang Great Tribulation, ang severe na famine, na sufferings, hallelujah. Sabi ni Peter, anong buhay ang ating ipapamuhay sa harapan ng Diyos? Kundi isang banal, malinis, maayos sa kanyang harapan, upang tayo ay maging, sabi ni Pablo, karapat-dapat sa pagbabalik ng Panginoon. A chaste virgin, isang malinis, isang maayos, isang banal na mananampalataya. Kung meron mang mga iglesia na binabaliwala ang holiness din, so be it. Pero para sa atin, hindi natin pababayaan, iingatan natin ang mga hula, ang mga utos, ang mga aral ng Panginoon. Because ang Panginoon nagsabi, ito ay buhay. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Diyos ay buhay sa atin, mga kapatid. At kung wala ang salita ng Diyos, wala tayong buhay sa uling mga araw na ito. Hindi rin tayo makakatagal sa mga panahon na ito. Ngayon pa nga lang na tumataas ang mga bilihin, umaaray na tayo. Gaano pa sa panahon ng dakilang kapigatian. Ngayon pa nga lang, nakikita natin ang mga krimen na nangyari sa ating panahon. At sino sa atin ang magliligtas sa isa't isa. Hindi nga natin kayang bantayan ng isa't isa. Kahit ng ating mga anak, pag-aalis ng bahay, mag-aaral, ay sige ang ating dalangin, Panginoon, ingatan mo ang aking mga anak, ingatan mo sila. Dahil natin kayang bantayan ng isa't isa, meron lamang isang Diyos na kayang magbantay para sa atin. Hallelujah! Kaya nga sa panahon ni Jeremiah, punta natin yan sa mga last verse, sa panahon ni Jeremiah, napaganda ng kanyang binitawan about this great tribulation. Puntaan natin sandali, tayo magtatapos. Jeremiah 30. So binasa natin ng verse 7, verse 1, basahin natin. The word that came to Jeremiah from the Lord saying, thus speaks the Lord God of Israel, saying, write in a book for yourselves all the words that I have spoken to you. For behold, the days are coming, says the Lord, that I will bring back from captivity my people Israel and Judah, says the Lord. So sila ay nakabalik na, way back 1948. And I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. Now, these are the words that the Lord spoke concerning Israel and Judah. For thus says the Lord, we have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace. Ask now and see whether a man is ever in labor with child. So why do I see every man with his hands on his loins? So ito yung napapakita ng pressure, like a woman in labor. And all faces turn pale. Alas, yung binasa natin kanina, for that day is great, yung tribulation, great tribulation, so that none is like it. And it is the time of Jacob's trouble. But, yan ang kabutihan ng Diyos, he shall be saved out of it. Ang sabi ni Jeremiah, thus saith the Lord. Ito ang sabi ng Diyos, kaya hindi sila, of course, in the end. Di ba? In the end, sa dulo ng 3.5 years, ipapahintulad pa rin sila na mapatay sa kamay ng 666. Pero sila ay iingatan ng Diyos. So that's something, no? Iingatan pa rin sila ng Diyos throughout the 3.5 years. Kung sila man ay ipahintulot, yun ang kalooban ng Diyos. But the thing is, hindi nila i-give up ang pananampalataya nila. Until the death, until na sila ay maubusan ng hininga, hindi nila bibitawan ang tinanggap nilang kapahayagan mula sa Diyos sa pangaral, sa propesiya, sa pagpapatotoo ng 2 prophets. And that's the history. That's the future history. Pag history kasi nakalipas. So that's the thing na mangyari in the future. Now I pray, mga kapatid, wala tayong oras. It will help sa ating kalagayan ngayon para tayo maglingkod pa sa Diyos ng isang maayos na paglilingkod sa Panginoon. Dalangin ko na ito ay magbigay pa sa atin ng isang matibay na katayuan ngayon, mapatanda, mapabata. At ulitin ko, sabi ni Pablo, the Lord is not mocked, hindi siya nagpapibiro. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Tayo lahat ay magsitayo, let us all stand, at tayo magpasalamat. Maglaan na tayo ng konting panahon mamaya para mapag-usapan ang plano sa pagparoon sa Kabadbaran. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat po Panginoon sa napakainam na mga salita, O Diyos. Isang bahagi ng iyong plano sa 5 araw
Panginoon, na hindi kayang pasabalian ng sino man o Diyos, na ito'y mangyayari sa mga panahon na darating. And it is happening, just like what's sabi ni John, that the spirit of Antichrist is working, na kahit sa panahon ng mga apostles, it is working, na meron ng ganong espiritu na gustong kumilos. Hanggang sa aming panahon ay gagawa ang espiritu na ito, O Diyos. At hanggang sa araw na aming nakita sa iyong mga salita, ay kanyang ipamamalas ang kanyang galit, ang kanyang power. Pero salamat, O Diyos, dahil ikaw ang siyang higit na makapangyarihan sa lahat. Meron kang kalakasan na wala sa mga kaaway. Meron kang kapangyarihan na hindi tangan ng mga kaaway, O Diyos. Maaring ang diablo ay malakas. He is like a roaring lion. But he's not a lion. He's not the lion of the tribe of Judah. He is not the King of kings. There's only one King, it is our Lord Jesus Christ. There's only one Lord of lords, na siya, ang sabi ng salita, siya ay naging karapat-dapat. Hallelujah. Nang makita ni John na walang sino man ang makapagbukas ng 7 selyo, John weeps, umiyak siya. Pero ang sabi ng isang elder, huwag kang umiyak dyan. Merong isang karapat-dapat magbukas ng 7 selyo. And that is the Lion of the tribe of Judah. And that is our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Nagsabi kung paano ako'y nagtagumpay, kayo rin naman ay magtatagumpay. Oh, salamat O Diyos sa iyong biyaya. Salamat O Diyos sa iyong napakatamis ng mga pangako, O Diyos, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, kahit man sa panahon ng kaguluhan. Hallelujah! Kung pahintulot mo mangyari ang Gog and Magog o anumang kaguluhan sa buong sanlibutan, hallelujah, ang iyong mga banal na may selyo ng iyong Espiritu, they are preserved. Hallelujah! Sila ay iyong iniingatan, O Diyos. Kami ay iyong babantayan, iingatan ng iyong banal na Espiritu, ng iyong kapangyarihan sa uling mga araw. Blessed be the name of the Lord. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong salita. Hindi namin kayang i-contain, O Diyos, ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita, ang iyong kabutihan sa buhay namin. Ang magagawa lang namin, O Diyos, ay magbalik sa iyo ng mga papuri at pasalamat. Salamat sa mga provision sa buhay namin, O Diyos. Salamat sa mga kahilingan na iyong binigyan ng katugunan. Hallelujah! Salamat, O Diyos, na ang aming kapatid Marceling ay naoperahan na rin by your grace. Nagpapalakas siya. At kung meron pang mga pangailangan, O Diyos, ikaw nakakaalam para mag-provide sa kanya. Hallelujah! At sa bawat isa, O Diyos, na may anumang karanasan o naranasan, anumang kapigatian o persecution, o anumang pressure sa pananampalataya, ang aking dalangin, O Diyos, ikaw ang umabot sa bawat isa. Hallelujah! Extend your hands, O God. Iunat mo pa ang iyong unat na bisig, O Diyos. Abutin mo pa sila na nangangailangan. Hallelujah! Sila iyong patuloy na ingatan, gabayan, palakasin sa pananampalataya. Panginoon Diyos, salamat. Salamat sa iyong mga salita. Pagpalain ng iyong iglesia, pagpalain pa bawat isa, mga tainga, mga puso, ay blessed ng iyong mga salita. At ikaw, Diyos, ang siyang masaulian ng lahat. Kaluwaltian, kapurihan, pasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say, Amen.